Kabanata 821. Bakit hindi ka lumapit dito? Sa sandaling ito na sinubukan ng isa sa magaspang at matigas na kalalakihan ni Brandon na samantalahin ang pag-uusap ni Gerald at agawin si Gia sa kanilang panig. Gayunpaman, may humawak sa palso niya pagkarating niya rito. Sumunod ang malutong na tunog ng mga buto ng braso niya. Ang palso ng lalaki ay pilit na yumuko sa isang sobrang nakakalog na anggulo. Arg! Ang tao ay nagsimulang humirit ng malungkot tulad ng isang baboy. Napapatayin. Pagkatapos nito, hinawakan ni Gerald ang buhok ng lalaki ng buong lakas bago ang kanyang ulo ay pinadalhan ng hagupit patungo sa marmol na mesa ng alak sa harapan nila. Boom! Sa isang malakas na tunog ng pag-crash, ang marmol na mesa ng alak ay nawasak sa ulo ng dukhang lalaki. Malubhang bumuhos ang dugo mula sa kanyang bungo habang nakakumbol sa sahig ang lalaki. Ano? Bigla na lang nagising si Brandon mula sa lasing na natigilan niya. Nagulat siya, ang batang brat na ito ay talagang mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Kung sabagay, ang gunya na iyon ay isa sa pinakamalakas niyang kalalakihan. Gayunpaman, ito ay tila na parang hindi siya nagbanta ng kaunti sa anumang banta kay Gerald. Ang batang brat na ito ay masyadong malupit. Ah, Gerald, panipik, hindi lang siya ang nagulat. Sigaw ni Gia nang makita ang lahat ng dugo na dumadaloy sa mukha ng lalaki. Ang kanyang ilong ay baluktot sa isang kakatwang anggulo, walang alinlangan na nasira. Nang epekto ngayon lang, natakot siya hanggang sa mamatay. Kailan at paano naging walang awa si Gerald? Galit na pintig ang puso ni Gia. Brandon Zouch ang pangalan mo, di ba? Ikaw ang nasasakop ni Jeremy Lauder. Malamig na tanong ni Gerald. Ikaw, sino ka? Nanginginig ang puso ni Brandon nang marinig ito. Pagkatapos ng lahat, si Jeremy ay isang taong may malakas na pinagmulan. Dati siya ang driver para kay Philip, ang boss ng Trust Deck Group sa Yanken. Dahil dito, matapos ang painayan ni Jeremy, ang kanyang mga pagsisikap ay naging matagumpay at naging masagana sa bawat aspeto. Si Jeremy ay naghahanap din para kay Brandon sa lahat ng ito. Habang at ito ay isang malaking bahagi ng dahilan kung bakit maaaring mabuhay si Brandon para sa kanyang sarili. Hindi nakapagtataka kung bakit walang nang ahas na tawagan si Jeremy sa kanyang buong pangalan sa harapan niya. Gayunpaman, parang alam ng binatang ito ang lahat ng mga detalye na dapat malaman tungkol kay Jeremy. Pinag-uusapan kung saan, walang nakakaalam kung paano nalaman ni Philip na halos na-extort si Bea kagabi. Ang ganoong sitwasyon ay hindi dapat lumitaw, kaya tumawag siya sa telepono at nalaman na ang taga-suporta ng kabilang partido ay walang iba kundi isang nasasakupan ng subordinate ng kanyang dating driver. Sa madaling salita, si Brandon ang nasa likod nito. Pagkatapos nito, tinanong ni Philip si Gerald kung dapat ba niya pakitunguhan si Brandon at ang mag-asawa sa ngalan niya upang makapaghiganti siya sa pinsan ni Gerald. Gayunpaman, simpleng sinabi sa kanya ni Gerald na bitawan ito. Hindi mo karapat-dapat na malaman kung sino ako. Dapat mong tanungin si Jeremy tungkol dito kapag may pagkakataon kang gawin ito. Panipik. Matapos niyang magsalita, lumakad si Gerald bago tinulak si Brandon. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang kamay ni Bea at sinaman niya. Nang tingin si Brandon, isang pangwakas na babala bago siya umalis. Nang walang salita sa lugar, kahit na si Brandon ay karaniwang isang napakalupit na tao dahil sa paghamak kay Gerald ay napahiya siya na hindi siya naglakas loob. Kahit na huminga ng napakalakas sa paligid niya. Para sa isa, laking gulat niya sa pagiging brutal ni Gerald nang bugbugin niya ang mga tauhan niya. Gayun din, tila ganap na hindi pinansin ni Gerald si Jeremy habang nagsasalita sila. Pinaramdam nito kay Brandon na parang si Gerald ay hindi isang simpleng simpleton. Pagkatapos ng lahat, paano nagkaroon ng kabuhayan ang mga gangster na ito? Batay sa kanilang teritoryo ang kanilang kita. Malinaw na hindi. Upang ilagay ito ng diretsahan, ang mga gangsters ay dapat na umaasa sa kanilang mga koneksyon upang mabuhay. Mangangibabaw ang malalakas sa mas mahina, at inuulit ang pag-ikot. Karaniwan silang nakikipag-usap sa mga tao na walang mga taga-suporta upang ipakita lamang ang kanilang lakas sa mga
ordinaryong oras. Gayunpaman, kung talagang nakatagpo sila ng sinumang may malakas na background o backer, lahat sila ay nagyayelo dahil sa takot. Brandon, pinalo niya ng ganito ang kapatid natin. Hahayaan mo ba? Talaga siyang umalis ng ganoon. Panipi, tanong ng isa sa mga tauhan ni Brandon. Tumitig si Brandon sa kanyang nasasakupan bago niya sinabi. Natakot ako saglit doon dahil nabanggit ng batang iyon ang pangalan ni Jeremy. Ayos lang sinabi na sa akin ni Yura na ang brat na ito ay hindi hihigit sa isang kakulangan mula sa Mayberry City. Gayunpaman, upang maging ligtas ako, mas makakabuti sa akin na linawin muna ang sitwasyon kay Jeremy. Kung ang bata na iyon ay nagsinungaling sa akin, tiyakin kong hindi siya mabubuhay upang makita ang sikat ng araw. Panipi, tama iyan. Ang lahat ay isang pag-set up lamang at ang tawag sa telepono ni Yer ngayon lamang ay bahagi nito. Handa silang mapahiya si Gerald, ang bukol ng bansa. Kabanata 822. Paranoid, naisip ni Brandon na mas ligtas ito kaysa sa humihingi ng tawad kay Jeremy. Nang marinig siyang sinasagot ang kanyang tawag, ipinaliwanag ni Brandon ang kanyang maliit na insidente kasama si Gerald kay Jeremy sa isang maikling pamamaraan. Pagkatapos nito, nakita ng mga tauhan ni Brandon ang mukha ng kanilang amo na namumutla. Hindi ka sapat na karapat-dapat upang malaman kung sino siya. Gayunpaman, kung nag-aalala ka tungkol sa kaligtasan ng buhay, payuhan ko kayong i-chop ang mga kamay ng sinumang humipo kay Miss Bea ngayon pa lang. Marahil bibigyan ka ng isang pagkakataon na mabuhay pagkatapos. Panipi, matapos sabihin ni Jeremy ang kanyang huling pangungusap sa isang nadamay na tono, binaba niya kaagad ang telepono. Brandon, anong nangyayari? Ano ang sinabi ni Jeremy? Panipi, hindi mapigilan ng mga nasasakupan ni Brandon ang pagnanasang magtanong nang makita nila ang nakakakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Damn it! Ang scumbag na Yer na talaga ang nagkagulo sa akin sa oras na ito. Panipi, pagkatapos nito, binasag ni Brandon ang kanyang cellphone sa lupa. Dahil sa galit, sa kabilang dulo ng buong pangyayaring ito, hinawakan ni Gerald ang kamay ni Bea habang mabilis siyang inakay. Bumalik si Bea sa kanilang orihinal na silid upang ipaalam sa kanyang mga pinsan na maayos ang lahat. Dahil sa takot sa nangyari, nawala na talaga ang kanyang kalooban. Upang masiyahan siya, iyon din ang sandali na napagpasyahan niya. Naaalis na siya kasama si Gerald. Ganon din ang nangyari kay Gia, na hindi kailanman interesado na mag-party sa una. Bukod dito, aalis na si Gerald. Walang dahilan para magpatuloy siya sa pagtagal dito, kaya pinili niyang umalis din kasama si Gerald. Si Yer ay nasusunog ng panibugho sa puntong ito ngunit kahit na higit sa ito ay ang pakiramdam ng pagkabigla. Ano ang nangyayari? Tulad ng napagkasunduan nila, si Gerald ay dapat napahiya at napahiya sa puntong ito. Hindi ba dapat si Yer ang magdala ng iba pa sa kanya upang manood at manunuya kay Gerald habang pinapahiya siya? Ano ang pinaglaban ni Brandon? Ano ang ginagawa niya? Lumapit si Yer sa silid ni Brandon, puno ng galit at galit. Anong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Yer kay Brandon. Natigilan si Yer nang makita ang isa sa mga tauhan ni Brandon na nakahiga sa lupa na ang mukha ay natatakpan ng madilim na pula at mapang-asong dugo. Anong nangyari? Tanong ni Yer. Boom! Ang sagot sa tanong ni Yer ay ang pulang bote ng alak ni Brandon na sumisira sa gilid ng kanyang ulo. Yer, aayusin ko ang score na ito sa iyo sa hinaharap. Fair na. Ilan sa inyo ay kailangang pumunta sa pasukan ng hall ngayong gabi. Hindi kita papakawalan ng walang parusa. Panipi, matapos magsalita si Brandon, umalis siya ng may butil ng malamig. Napawi sa buong mukha niya. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa isang pangungusap na sinabi ni Jeremy sa telepono, na pinaramdam ni Brandon na kinakabahan at nasa gilid. Naramdaman niya na parang ang kanyang espiritual at laman na panig bilang isang tao ay nasa isang malaking salungatan. Sa bawat isa sa puntong ito, pareho tayong hindi karapat-dapat upang malaman ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kailangan mo lang malaman ay, kahit na si G. Hodges ay kailangang yumuko at yumuko sa harap niya upang makipag-usap sa kanya sa tuwing magkikita sila. Panipi,
Matapos umalis kasama si Bea, nilakad ni Gerald si Gia pababa ng hagdan habang sinusundan pa rin siya ni Gia. Nagkaroon ng isang mahirap na katahimikan sa kanilang dalawa. Pa-impulse silang naglakad pa sulong. Gerald, nagbago ka na. Biglang sabi ni Gia. Ako, binago, hindi ko ginawa. Nakangiting sagot ni Gerald. Naramdaman ni Gerald na kahit nakabalik na siya sa kanyang pamilya, wala sa kanya ang nagbago ng ganoon kalaki. Hindi siya gaanong magastos tulad ng kanyang nakatatandang kapatid na babae at siya pa rin ang parehong matandang Gerald mula noon. Masayang masaya pa rin siya sa pamumuhay ng isang payak at simpleng buhay. Wala sa kanya ang nagbago. Nagbago ka talaga. Marahil ay hindi mo ito maramdaman, ngunit nakikita ko ito sa iyong mga mata. Grabe, para kang ibang tao na. Ngayon, panipi, kapag pinagtatawanan ka ni Tammy at ng iba pa, ibababa mo lang ang iyong ulo. Gayunpaman, ang mga bagay ay naiiba ngayon. Nag-hit ka pa ng iba sa pagganti ngayon lang. Ibig kong sabihin na takot. Ako ngunit, walang alinlangan, pinaramdam mo sa akin na para kang isang kumpletong estranghero at hindi ang Gerald na alam ko dati. Panipi, pinilit ni Gia na ipahayag ng maikli ang kanyang damdamin. Kung talagang dapat niyang ituro kung aling bahagi ng Gerald ang nagbago, kung gayon ay paano siya lumikha ng isang pakiramdam ng seguridad tuwing nasa paligid niya siya, isang bagay na sa isang punto sa nakaraan ay nawawala. Hindi talaga ako nagbago, taya ko dahil ito sa kaunting oras na pagsasama namin sa nakaraan. Panipi, hindi pinabulaanan ni Gia ang kanyang sinabi. Sa halip, maingat niyang itinaas ang kanyang tingin at sinulyapan si Gerald ng maamo bago siya tumigil at marahang tinanong, Gerald, anong eksaktong nangyari kay Mila? Bagaman alam ni Gia na magagalit si Gerald kung ipaalala niya sa kanya ang batang babae, ang dahilan kung bakit siya nakatag kasama niya ay nais niyang alamin kung ano ang nangyari kay Mila. Kabanata 823. Ang tubig sa teritoryo ng North Bay ay isang napakalaking lugar. Upang masakop, napakatagal na nito. Mila, marahil siya. Matapos pakinggan ang account ni Gerald tungkol sa lahat ng nangyari, kapwa kitang-kita ni Gia ang gulat at nag-alala din. Nang makita ni Gia ang madilim na ekspresyon ng mukha ni Gerald, pinigilan niyang sabihin ang anumang hindi kinakailangan. Walang paliwanag para sa mga emosyong nararamdaman ngayon ni Gia. Bagaman siya ang naging karibal ni Mila bago ito, dapat aminin ni Gia na siya ay isang mabuting batang babae at mahal na mahal niya si Gerald. Nakakagulat, nagdamdam si Gia nang marinig na may isang kakilakilabot na nangyari kay Mila. Ngunit bukod sa mga malulungkot na damdaming ito, nakaramdam din si Gia ng isang pahiwatig ng kaguluhan. Alam niya na hindi tama sa kanya na magkaroon ng anumang iba pang mga ideya sa ganitong oras. Gayunpaman, imposible para sa kanya na labanan ang ganoong pagganyak. Hindi nagtagal si Gerald kay Gia ng matagal. Si Gerald ay lumitaw na medyo nasaan ng loob matapos nilang magsalita tungkol kay Mila. Bumalik siya sa kanyang silid matapos ang maikling palitan. Babalik si Gerald sa mansyon ng pamilya Yaleman upang bisitahin ang kanyang lola sa tanghali bukas. Kinabukasan, sa silid ng pagpupulong ng mansyon ng pamilya Yaleman sa Yanken, ang bawat miyembro ng pamilya Yaleman ay natipon dito. Ang Yaleman Group ay isang negosyo ng pamilya at pagkatapos, ang mga ehekutibong miyembro ng nasabing pangkat ay pawang mga miyembro ng pamilyang Yaleman. Ang nasabing mga pagpupulong sa negosyo ang pamantayan. Ang pamilyang Yaleman ay nagiging mas wasak sa nagdaang mga taon. Dati kami ang nangungunang pamilya sa gitna ng malaking 4 na pamilya. Paano naman ngayon, bakit hindi kayong lahat ang tumingin ng mabuti sa taunang kita ng pamilyang Yaleman? Kahit na isinasaalang-alang kami ng marami bilang isang miyembro ng nangungunang 3 pamilya, sa palagay mo ba maaari kaming malabel bilang ganoon? Panipi, isang matandang babae na nasa edad 20 anyos ang nagsalita na may malasakit at malakas na tinig. Malamig siyang sumulyap sa kanyang mga inapo at apo. Malakas niyang sinalampak ang sahig sa paglalakad sa sahig. Tumatanda na rin ako at hindi ko alam kung kailan ako aalis sa mundong ito. Paano ko marahil maging okay ang pag-iwan ng aming mga asset sa iyong mga kamay? Sagutin mo ako, paano? Ang sabi ng matandang babae.
Siya ay si Lady Yeoman, ang pinuno ng pamilyang Yeoman at din ang tagapangulo ng Yeoman Group. Si Lady Yeoman ay dating kilalang babaeng karera sa Yanken. Gayunpaman, sa wakas na abutan siya ng mga taon, nagsimula siyang mag-actress mula sa matingkad na ilaw at nagtatrabaho lamang sa likuran para sa nakaraang ilang taon. Bukod sa paggawa ng mga pangunahing desisyon para sa kumpanya, hindi na siya kasali sa pagpapatakbo ng negosyo. Tiyak na dahil dito na nagkaroon ng isang seryosong panloob na pakikibaka at isang walang katapusang hidwaan sa pagitan ng nakababatang henerasyon ng mga inapo na mga nakatatandang tagapamahala din ng kumpanya. Ang mga bata ay nahahati sa kanilang mga sarili sa iba't ibang mga paksayon at ang mga patakaran at disiplina ng pamilya Yeoman ay nasa isang matatag na pagtanggi. Mula pa noon, ang mga inapo at apo ni Lady Yeoman ay pawang yumuko nang marinig ang kanyang mga salita. Sagutin mo ako. Galit na hinampes ni Lady Yeoman ang kanyang kamay sa mesa at ang mukha niya ay namula na sa galit. Ma, huwag kayong magalit. Ang panganay na anak na lalaki, si Yuma ay nagsalita sa oras na ito, tungkol sa mga bagay na aming pamilya. Sinusubukan din naming abutin ang mga pamilyang Long at Quarrington. Gayunpaman, pagdating sa komprehensibong personal na mga koneksyon, ang pamilya Yeoman ay hindi pa rin kumpara sa paghahambing sa mga taong iyon. Panipi, hindi man lang kami nakapagbid sa negosyo ng real estate para sa tatlong malalaking pamilya. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit kapwa ang Long pamilya at ang pamilya Quarrington ay mabilis na abutan ng pamilyang Yeoman. Sagot ni Yuma, bidding, pagbid, dahil alam mo na kung ano ang aming kahinaan. Bakit hindi mo inilaan ang iyong oras at lakas upang palakasin ang aming pamilya at sa halip ay palawakin ang iyong network at mga koneksyon? Sa nakaraang 10 taon, ang Long pamilya at ang pamilya Quarrington ay nakakuha ng napakaraming mga proyekto. Tiyak dahil sa kanilang mga ugnayan sa Trust Deck Group. Bakit hindi namin magawa ang pareho? Nagpadala ka ba ng kahit sino upang gawin iyon? Panipi, tanong ni Lady Yeoman habang sinusundot ang ulo ni Yuma. Ang natitirang mga anak na lalaki at babae ay nagtakip ng kanilang bibig habang sila ay humihikik lihim sa kanilang sarili. Anong pinagtatawanan mo? Bakit hindi kayong lahat ay tumingin ng mabuti sa inyong sarili? Ang mas matanda at nakababatang henerasyon ay pare-parehong hindi nakakagulat. Panipi, sa oras na ito, lumingon si Lady Yeoman at sinaman ng tingin si Yura na may benda sa ulo. Galit na sabi ni Lady Yeoman, tingnan lang kayong lahat. Duda, ako na makakapunta rin ako sa sarili kong kainan sa kaarawan. Bukas, panipi, sa oras na ito, itinulak ang pintuan ng silid ng pagpupulong. Isang matandang nasa katulong na naglalakad ng may paggalang. Ma'am, handa na ang pananghalian. Huminga ng malalim si Lady Yeoman bago niya ibinaba ang kanyang tono at sinabi, kung walang ibang paraan, subukang magkaroon ng solusyon. Walang silbi para lamang tayo magreklamo tungkol dito. Sige na, tara na at kainin natin ang muling pananghalian ngayon. Panipi, ayon sa kanilang tradisyon, palagi silang kumakain ng isang muling pagsasama-sama pagkatapos ng bawat pagpupulong ng pamilya. Nagpalitan ng ilang salita ang bawat isa bago sila pumasok sa sala. Nang makarating sila, nakita nila ang isang binata at isang dalaga na nakaupo sa sofa. Hindi ba yun si Bea? Tanghali na at hindi siya nag-abala sa pagdalo sa pulong ng pamilya. To think na nakaupo siya dito sa buong oras. O mukhang nagdala din siya ng isang binata dito. Nagka-boyfriend na ba siya? Panipi, Kabanata 824. Sinimulang bogyain siya ng mga tiyahin ni Bea at ninisyan siya. Ang ina naman ni Bea ay tumayo sa gilid ng silid, hindi nangangahas na magsalita para sa kanyang sariling anak na babae. Paimpol siyang nagsuot ng pangit na ekspresyon sa mukha. Sinabi na niya kay Bea ng maraming beses na huwag pumunta dito kasama si Gerald. Gayunpaman, malinaw na nilalabanan ni Bea ang kanyang order habang nakatayo doon si Gerald. Pangatlo tita, pang-anim tita, hindi ko siya boyfriend. Pinsan ko, talaga siya, Gerald. Sagot ni Bea. Ano, Gerald? Panipi, siya ito.
Bumaba ang katahimikan sa silid kaagad paglabas ng mga salitang iyon mula sa kanyang bibig. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Gerald. Bagaman alam nila na nanganak si Yulia ng isang pares ng mga bata. Sina Jessica at Gerald, pagkatapos niyang umalis, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang alinman sa kanila sa loob ng 2 buong dekada. Napakapalad at mapalad ng babaeng iyon na magkaroon ng guwapong anak. Ang isa sa mga kababaihan ay bahagyang inisyon. Pinsan, ipakilala ko sa kanila ang mga ito. Ito ay, sinimulang ipakilala ni Bea ang kanyang mga kamag-anak kay Gerald. Isa-isang binati sila ni Gerald. Gayunpaman, bukod sa kanyang ikaapat na tiyuhin na tumugon nang may ngiti at isang tango, halos bawat isa sa kanila ay hindi pinapansin. Bakit lahat kayo tumatayo? Umupo, sigaw ng isang matandang babae pagpasok niya sa sala na may tulong ng isang helper. Ma, halika at tingnan. Ang iyong minamahal na apo, si Bea, ay nagdala sa iyo ng isang regalo bago ang iyong kaarawan. Ang anak ng babaeng iyon ay dumating upang makita ka. Panipi, nagmarcha si Rose para bigyan ng kamay ang matandang babae. Habang nakasuot ng pangit na pangut siya sa mukha. Agad na lumingon ang matandang babae kay Gerald. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Gerald ang kanyang lola mula pa noong bata siya. Naturally, nakaramdam siya ng medyo nasasabik na makita ang kanyang minamahal na lola. Lola, tawag ni Gerald. Bahagyang nanginig ang mga kamay ng matandang babae nang marinig niya itong tumatawag sa kanyang lola. Hindi siya nagsabi, ngunit tumanggo naman siya. Gerald ang pangalan mo, di ba? Nasaan ang iyong kapatid na babae? Panipi, huminga ng malalim ang matandang babae bago siya umupo. Ang aking kapatid ay nasa ibang bansa ngayon. Hindi pa siya nakakabalik. Sagot ni Gerald. Bakit nandito ka? Napakaraming taon na. Naaalala mo pa ba na may lola ka? Panipi, nakasimangot na tanong ng matandang babae. Bagaman siya ay sobrang lamig at walang pakialam, ang realidad ay kapareho ng sinabi sa kanya ng ina ni Gerald na nauna pa. Ang matandang ginang ay hindi magiging masyadong mabagsik kay Gerald. Nang makita niya kung paanong niyuko ni Gerald ang kanyang ulo, nang walang salita, nagsimula siyang takot na ang labis na pamumula ay matatakot ang bata. Kaya, lumuwag siya ng kaunti at sinabi, gayunpaman, sa palagay ko ikaw pa rin ay isang filial na anak dahil hindi ka pa rin nakapagpasya na puntahan at makita ako. Parehong nagulat sina Yuna at Rose nang matuklasan na ang matandang ginang ay malayo sa galit kay Gerald. Laking gulat ni Yura, ang kahihiyan at kahihiyang dinanas niya. Kahapon ay bunga ng mga aksyon ni Gerald kung tutuusin. Simula nang magdulot siya ng sama ng loob kay Gerald, hinawakan niya ang braso ng kanyang ina sa ilalim ng lamesa. Agad na nagsimulang nginisyan si Rose. Hahaha, Nay, masyado kang nag-isip ng mabuti sa kanya, hindi ba? Hindi mo na maalayan. Hindi ka nila kailanman nakita sa huling 20 taon ngunit. Bakit bigla silang nandito ngayon? Upang isipin na mayroon pa silang lakas ng loob na lumitaw sa harap mo isang araw bago ang iyong kaarawan. Napakagalit. Ako ay magiging mapurol dito, narito lang sila upang makuha ang kanilang mga kamay sa bahagi ng mana ng pamilyang Yeoman. Bakit ka pa nila iisipin ng lahat? Panipi, matapos ang pagtatangka ni Rose na maghasik ng hindi pagkakasundo, malinaw na nagsimulang kumilos ng may pag-iingat ang matandang ginang kay Gerald. Gerald, narito ka ba talaga upang makuha ang iyong mga kamay sa bahagi ng mana ng pamilyang Yeoman? Tanong ng matandang babae na may isang hindi nasisiyahang ekspresyon. AY825AY. Hindi mo ako naiintindihan, Lola. Wala akong balak na kunin ang alinman sa mga pag-aari ng pamilya Yeoman. Panipi, sagot ni Gerald na may banayad na kunot ng noo. Mula pa nang ang iyong ina, ang aking walang pasasalamat na anak na babae ay umalis sa pamilya Yeoman, lahat kayong wala nang kinalaman sa pamilyang Yeoman. Ginawa ko na itong opisyal, na pinagputol ko ang lahat ng ugnayan sa batang babae. Bago ka magpatuloy, maunawaan kung ano ang nangyari. Panipi, nginisyan ng matandang babae. Wala namang sinabi si Gerald. Nakikita kung gaano naging tensyonado ang sitwasyon, na paalis ang
Lalamunan ng ikaapat na tiyuhin bago nagsalita. Ahem, nanay, tingnan mo. Kahit anong mangyari sa pagitan mo at niya, apo mo pa rin si Gerald. Para sa isa, sa tingin ko isang magandang bagay para sa bata na magkaroon pa rin ng kaunting kabanalan sa pag-aari. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay umuwi kaya pinayuhan kita na huwag nang matakot sa kanya. Gerald, halika na. Dahil lahat ng matatanda ng pamilya ay natipon. Lahat dito, bakit hindi ka pumunta at maghain sa kanila ng tsaa? Panipi, sa sandaling ito na nalaala ni Gerald ang sinabi sa kanya ng kanyang ina, na kapwa ang kanyang ikaapat at ikalimang tiyuhin ay ang pinakagaling sa kanya, kaya, simpleng tumango lamang si Gerald bilang pagsang-ayon. Kinuha niya ang teapot mula sa kamay ng lingkod. Pagkatapos nito, sinimulan niyang ibuhos ang isang tasa ng tsaa. Para sa matandang ginang, Lola, marahil ay naalala ng matandang babae kung gaano siya kalungkot sa nakaraan, o marahil ay ang galit sa loob niya nang marinig ang sinabi ni Rose na si Gerald ay narito lamang para sa kanyang pagbabahagi ng pie. O baka pareho ito, paimpol niyang ipinikit. Ibinuhos ni Gerald ang isa pang tasa ng tsaa para kay Yuma. Tumanggi si Yuma na uminom ng tsaang ibinuhos sa kanya ni Gerald. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa kanyang pangalawa at pangatlong tiyuhin. Pagkatapos nito, nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa para kay Rose. Nagulat siya nang malamig na ngumiti si Rose sa kanya at sinabing, kapag ang isang tao ay nagbibigay ng isang libreng tanghalian ng walang anumang kadahilanan o dahilan, dapat mayroon siyang isang masama o malaswang isip. Panipi, ibinaba niya ang nilalaman ng kanyang tasa sa sahig matapos itong sabihin. Ang mga lalaki at babae ng pamilyang Yaleman ay nakatingin kay Gerald nang gawin iyon ni Rose. Mabuti para sa kanya na tanggihan ang kanyang tsaa, ngunit isiping mayroon siyang katapangan na ibuhos ang tsaa sa sahig. Malinaw na sinusubukan ni Rose na mapahiya si Gerald sa pamamagitan ng pagyatek sa kanya. Si Yura naman ay nagdiriwang sa loob. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano ito magiging perpekto kung nandito si Gia upang makita din ito. Sa lahat ng mga taong pinaglangkuran ni Gerald, ang kanyang ikaapat na tiyuhin ay siya lamang ang uminom ng tasa ng tsaa. Nais kong malilinaw ko ito sa isang tao. Itigil ang pagkakaroon ng mga kakatwang pantasya o hanggal na hangarin. Sigurado kang alam kung paano makahanap ng tamang tiyempo upang bisitahin ang Lady Yaleman, hindi ba? Bakit hindi ka nagpunta maaga o huli? Bakit? Ngayon, ngini siya ng pangalawang tiyahin. Sakto, malinaw na alam niya na may isang bagay na mabuti sa paligid dito. Anong problema? Nagkasakit ka sa pamumuhay sa kahirapan at naghahanap ka ng panlasa sa matataas na buhay. Panipi, ngini siya ni Rose. Inabandona ng babaeng iyon ang buong pamilya na inilalantad kami sa napakalaking mga panganib noon. Naaalala ko, nang malinaw kung gaano galit ang nanay noong ginawa niya iyon. Bakit hindi ka bumalik at sabihin sa babaeng iyon na huli na ang lahat para magsisi? Panipi, nag-chim din si third tita. Sa lalong madaling pagbubong ng paksang ito ay naging walang katapusan. Nagsimulang mag-akusa ang lahat at ituro ang kanilang daliri sa ina ni Gerald, sunod-sunod. Tama na, huwag nang pag-usapan ito. Panipi, agad na tumula ang presyon ng dugo ng matandang babae. Sigaw niya habang hinahampas ang mga kamay sa lamesa upang mapigilan ang ingay. Natahimik agad ang lahat. Sheldon, tulungan mo akong bumalik sa aking silid. Gusto kong magpahinga ngayon. Panipi, opo, ma'am. Ilang sandali pa, umalis na ang matandang babae sa sala. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Malas mong tao, bakit ka bumalik? Kinakailangan mo bang pagalitan ang lola mo? Panipi, saway ulit ni Rose kay Gerald. Maaari ba kayong lahat tumigil sa pagsaway sa aking pinsan? Simple lang siyang bumalik dito dahil gusto niyang bisitahin si Lola. Bakit kayo nagkakaganito? Panipi, labis na pagkabalisa ang naramdaman ni Bea na maluha na siya. Bea, bakit ka pumapasok kung nagsasalita ang mga matatanda? Hindi ba sapat ang pag-alitan sa iyo? Kung hindi dahil sa tulong ng iyong sampi na walang kabuluhan na tatay, hindi makakatakas ang kanyang ina sa kasal nito noon. Panipi, wika ni Rose habang nagtatawanan.
Kapatid na babae, ano lang ang ibig mong sabihin doon? Iyon ba ang paraan na dapat mong makipag-usap sa isang junior? Panipi, labis din ang kalungkutan ng ina ni Bea. Anong meron, hindi ko ba ma-lecture ang aking junior kung hindi niya naiintindihan ang mga patakaran sa paligid dito? Hahaha, bakit? Hindi mo tingnan ang iyong katayuan sa pamilya Yaleman ngayon. Bea, nagsimula ka lang magtrabaho para sa Yaleman Group, di ba? Tama iyan. Nasa project department ka din, di ba? Sa panahon ng pagpupulong ngayon lamang, sinabi na ni Lady Yaleman na ang pinakakagyat at mabilis na usapin ay upang makakuha tayo ng ilang mga proyekto. Ikaw ang bahala sa taong ito. Panipi, AYA26AY. Hindi ka ba talaga magaling magsalita? Bakit hindi mo ipakita sa akin kung gaano ka kakayan noon? Kung hindi mo man lang mambag sa pamilya, pareho ka at ang iyong ina ay makakakuha lamang ng kaunting bahagi sa kapalaran ng pamilya. Panipi, ang bibig ni Rose ay mapanirang, tulad ng isang kanyan. Ang mga pamilya ng kanyang ika-4 at ika-5 kapatid ay may malapit na relasyon kay Yulie noon. Ang relasyon ni Yulie kay Rose, sa kabilang banda, ay palaging pilit. Noong nagtatrabaho si Rose para sa kumpanya, natuklasan ni Yulie na siya ay maling gumagamit ng pondo ng kumpanya. Humantong ito sa personal na pag-uulat ni Yulia ng kanyang mga natuklasan kay Rose kay Lady Yaleman, na pagkatapos ay nagpatuloy na sampelan ang salarin sa harap mismo ng lahat sa panahon ng isang pagpupulong ng kanilang pamilya. Sina Rose at Yulia ay nagkalaban sa isa't isa mula pa sa mismong araw na iyon. Kinamumuhian niya si Yulia at kalaunan ay nagsimula na rin siyang kamuhian ang pamilya ng ika-4 at ika-5 kapatid din. Sina Yuma at Rose ang nagkokontrol sa karamihan ng mga mapagkukunan ng kumpanya sa ngayon. Katumbas siya ng vice chairman ng kumpanya, kaya natural na may karapatang siya magsalita. Tiyak din na dahil dito ay hindi talaga napabulaanan ni Bea at ng kanyang pamilya ang kanyang mga sinabi. O sige, tama na. Lahat, oras na upang ihinto ang pagsabi ng anumang hindi kinakailangan. Nauna nang binigyang diin ni nanay na ang pagkakaisa ng pamilya ang pinakamahalagang bagay. Sabi ni Yuma, tama si Kuya Gerald, hindi mo na kailangan pang tumayo doon. Halika, umupo ka at kumain ka sa amin, hinimok ang pang-4. Natiyuhin, ano, bakit mo siya hinihiling na umupo sa amin? Ano ang karapatan mo? Panipi, maraming tiyahin ang hindi sumagot ng hindi nasisiyahan. Sa sandaling ito na napagtanto ni Gerald na kung magpapatuloy siyang manatili sa paligid dito, lalo lamang niyang palalain ang lumalala na relasyon ng kanyang ika-4 na tiyuhin sa natitirang pamilya. Mapait siyang ngumiti, hindi na kailangan, pang-4 na tiyuhin. Sa palagay ko mas mabuti na umalis muna ako. Tangkilikin ang iyong pagkain. Panipi, matapos niyang magsalita, tinapik ng mahina ni Gerald ang balikat ni Bea. Isang kilos para sa kanya na huwag na siyang abalahin bago siya umalis ng bahay. Ito ang aking huling ultimatum. Hindi siya may kaugnayan sa pamilya Yaleman sa anumang paraan. Kung nalaman kong may sino man sa inyo na nakikipag-ugnay pa rin sa kanya, tatanggalin ko kayo kaagad sa kumpanya. Panipi, binalaan ni Rose ang mga junior ng pamilya. Sinusubukan niyang iparating ang mensahe kay Bea partikular. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na ang mga hinaing sa pagitan ng pamilyang Crawford at ng pamilyang Yaleman ay magiging napakaseryoso. Gayunpaman, walang takot si Gerald dahil ang nais lamang niyang gawin ay upang makatulong na mapagaan ang ugnayan ng kanyang lola at ina. Naniniwala si Gerald na hanggat gusto niya ito, ang mga bagay ay hindi magiging napakalaking problema. Ang kinakatakutan niya ay ang isang kinalabasan na direkta kabaligtaran ng kanyang inilaan ay babangon. Sa madaling salita, kinatakutan niya na mapipilitin siyang magkaroon ng pangwakas na pag-aalsa sa mga taong ito. Kaya, ang lahat ay nakasalalay sa piging ng kaarawan ng kanyang lola. Bukas, napagtanto ang katotohanan ito, tinawag kaagad ni Gerald si Philip. Hiniling niya kay Philip na maghanda ng ilang mga regalo para sa kanya. Tanghali na, pag-uwi ni Bea, sobrang namumula sa mukha niya. Malinaw na, binigyan siya ng tainga mula kay Rose.
Hindi alam ni Gerald kung magkano ang pinaghirapan ni Bea dahil sa kanya. Bagaman nanatiling tahimik si Catherine, nakatingin na siya kay Gerald na may malamig at hindi mabuting ekspresyon. Bea, halika, bibilhan kita ng mga damit. Panipi, tumingin si Gerald kay Bea. Si Bea ay isang mabuting batang babae ngunit hindi siya namumuhay ng maayos sa nakaraang 2 taon dahil sa natatanggap na pagtatapos ng patuloy na pananakot ni Rose. Sa makatuwid, kumpara sa natitirang mga pinsan niya, ang mga damit na isinusuot ni Bea ay mas magaspang at mas mababa ang pagdurugo sa kanila. Bukod sa sasakyan, wala pa ring nagawa si Gerald upang maipakita pa ang kanyang pasasalamat sa dalaga. Hindi na kailangan iyon, Gerald. Dali-daling tinanggihan ni Bea ang kanyang alok. Tayo na, maaari mo akong makasama habang namimili pa rin ako. Panipi, sa pamamagitan nito, sumampo si Bea sa kanyang bagong BMW 7 Series at dumiretso sa shopping district kung saan nagtinda sila ng mag-agarang branded na damit. Big, nilock ni Bea ang pinto ng kotse. Gia, bakit ang haba ng mukha? Hey, mukhang nahulog lang. Nila ang isang buong bagong linya ng mga damit. Come on, mag-enjoy. Tayo sama-sama sa pamimili, haha. Panipi, 2 batang babae ang lumabas ng sasakyan. Sila ay walang iba kundi si Marilyn at Gia, na pinilit na ay tagkasama. Siya, Kabanata 827. Inakay ni Marilyn si Gia hanggang sa 3 palapag. Ang mga damit sa pangatlong palapag ay napakamahal. Sigurado, ka bang gusto mong mamili dito? Panipi, tanong ni Gia na may kalahating pusong ngiti. Ang lahat ng mga damit sa shop na ito ay may tatak, ngunit ang mga damit sa 3 palapag ay itinuturing na crème de la crème ng mga branded na item. Nangyari din ito na maging lugar kung saan maraming mga batang babae ang gustong mamili sa paligid. Kahit na hindi nila kayang bilhin ito, hindi bababa sa kailangan nilang maging pamilyar sa mga item na ibinebenta, para lamang sa pagsunod sa karamihan ng tao. Pwede na lang muna tayong mamili sa 3 palapag. Kung mayroong isang bagay na talagang nababagay sa akin, bibilhin ko ito. Kahit na ano ang presyo. Panipi, sagot ni Marilyn na may nakangiting-ngiti. Pagkatapos nito, pareho silang nagsimulang magtrabaho sa 3 palapag. Sa isang punto, lumakad sila sa isang napakapopular na tatak na boutique. Wow! Gia, tingnan mo. Tingnan kung gaano kaganda ang damit na ito. Susubukan ko ito. Hihihi. Panipi, nagustuhan ni Marilyn ang isang mahabang damit na 1 piraso. Dali-dali niyang dinala ang damit sa fitting room. Ang pansin ni Gia ay nasa isang katabi na tindahan ng damit. Ang disenyo ng mga damit ay ang lahat ng napaka-cool na at masarap. Bigla siyang naalala ng estilo ng pagbibihis ni Gerald na palaging magiging napakapayak at casual. Kaya, naisip niyang pumili ng ilang magagandang damit para kay Gerald, isang bagay na magpapang-alot sa natitirang mga batang babae. Habang si Marilyn ay abala sa pagsubok ng kanyang damit, lumabas si Gia upang tingnan ang ipinagbibiling damit ng mga lalaki. Pagkasuot ng damit, yung lumabas si Marilyn mula sa angkop. Nasilid at hinampas ang maraming mga pose sa harap ng salamin. Ito ay simpleng napakaganda, naisip niya sa sarili. Miss, bagay sa iyo talaga ito. Dapat mong bilhin ito. Ito ang pinakabagong disenyo ng taon at tumama lamang ito sa racks noong isang araw kahapon. Mayroon kaming isang bagong promosyon ng produkto na nangyayari ngayon sa katunayan. Panipi, sambit ng sales girl habang papalapit kay Marilyn. Hihihi. Sige, nakita ko na ang damit na ito sa opisyal na website. Matagal na ang nakalipas. Nga pala, hindi ba may isang pagpipilian na kulay lila na kulay para sa damit na ito? Maaari ko rin bang subukan iyon? Gusto ko talaga ang disenyo na lila. Panipi, paumanhin, baby girl. May iba pang sumusubok sa damit na lila na disenyo ng lila ngayon. Na sold out na at iyon na ang huli nating piraso. Panipi, napabuntong hininga si Marilyn. Isinasaalang-alang kung gaano kaganda ang batang babae na ito. Kung isusuot niya ang damit na lila, ang bilang ng mga ulo na lumiliko ay lalampas sa 200%. Bigla, bumukas ang pintuan ng iba pang angkop na silid, at palabas
ay naglakad ang isang batang babae na may nakasabing lila na damit. Sa kanyang kamay, naglakad siya diretso papunta sa itinalagang waiting area ng customer. Nang makita ni Marilyn na ito ang damit na hinahanap niya, dali-dali niyang sinundan ang batang babae. Ang damit na iyon ay nababagay sa iyo. Bilhin na natin. Panipi. May isang batang lalaki na nakaupo doon, hinihintay siya. Hindi, paano ako magagawa? Masyadong mahal. Bakit ko kakailanganing magsuot ng isang bagay na napakamahal? Tingnan lamang ang presyo. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $13,000. Pumunta lamang kami sa ibang lugar upang bumili ng iba pa. Sagot ng dalaga. Umiling ang batang lalaki na may isang nakakalokong ngiti. Gerald, kaya, ikaw yun. Panipi. Biglang may boses na tumunog sa tainga ni Gerald. Inangat ni Gerald ang kanyang ulo at tiningnan. Hindi niya alam kung kailan lumitaw si Marilyn sa likuran ni Bea. Ang bigla niyang itsura ay nagulat kay Gerald. Hahaha, anong pagkakataon? Nagkataon na naging interesado ako sa lilang damit na ito kaya dapat mong ibigay ito dahil hindi mo naman kayang bayaran ito. Sales girl, hindi ko ito susubukan. Bal-oten mo ito para sa akin, hindi ba? Hindi nila kayang bilhin ito pa rin. Panipi. Napagaan ang loob ni Marilyn nang makita niyang ang katapat niya ay si Gerald lamang. Sa kabila ng pagkabigla ni Gerald sa lahat kahapon, iniisip lamang ito ni Marilyn habang sinusubukan niyang magpakita sa pamamagitan ng pag-arte ng bongga. Naisip niya na siya lang ang sumusubok na iligtas ang sarili. Siguro pati ang suot na suot niya kahapon ay isang piraso lamang sa pag-upa. Gayunpaman, anuman ito, tumanggi si Marilyn na maniwala si Gerald na magbayad para sa damit na ito. Okay, walang problema. Nang tumingin ang sales girl sa kanilang dalawa, naramdaman din niya ang parehong paraan. Si Marilyn ay naka-head to toe ng branded na kasuotan. Si Bea naman ay nagsusuot ng mga damit na mula sa mga mediocre na tatak. Tungkol naman sa bata, na prangkahan, ni hindi niya alam kung anong klaseng damit ang suot niya. Sa isang malay na antas, napagpasyahan na niya na si Marilyn ang maaaring kayang bayaran ang damit. Hawakan mo. Sino ang nagsabi na hindi natin kayang bilhin ito? Panipi. Saglit na sagot ni Gerald. Ikaw. Mapanghamong sagot ni Marilyn. Pagkatapos nito, binaligtad niya ang tag ng presyo ng damit at sa sandaling iyon ay halos tumama sa lupa ang kanyang panga. Fuck. Totoong nagkakahalaga ito ng $13,999. Panipi. Nabigla si Marilyn. Ito ay mas mahal kaysa sa inaasahan niya. Kabanata 828. Mayroon lamang siyang halos $700,000 na kasama niya. Anong problema? Masyado bang mahal ang $13,999 para sa iyo? Panipi. Tanong ni Gerald kay Marilyn habang shock lang sa sarili. Kung sabagay, si Marilyn ang sumundot sa kanyang ulo at kinutya siya kahapon. Naramdaman ni Gerald ang pagnanasa na ayusin ang sama ng loob sa kanya ngayon. Kaya, pabirong sagot ni Gerald. Hoy, panoorin mo. Paano ko posibleng hindi kayang bayaran ang damit na ito? Panipi. Naisip ni Marilyn kung gaano kasabsob para sa isang mangganganak na tulad ni Gerald na talagang nakatingin sa kanya. Sige nga, bibili tayo ng ibang damit. Kaya, pakipak ang damit na ito para sa amin. Sagot ni Gerald na may pilyong ngiti. Ang sales girl ay nagulat at natuwa sa parehong oras nang marinig niya ito. Dapat pinagyabang mo. Magiging maganda kung makakaya mo. Kahit ang isa sa mga piraso dito. Kung bibili siya ng 2 piraso, bibili ako ng 3. Sa anumang kaso, bibili ako ng 1 piraso higit sa kanya. Panipi. Naging masaya si Marilyn sa pagkapanalo ng maliit na kompetisyon. Kasama si Gerald. Ma, pumunta ka dito at tingnan. 5 iba pang mga customer ang nagsampa sa butik. Ito ay 5 babae. 2 sa kanila ay bata at 3 sa kanila ay nasa edad na. Batay sa kung paano sila nagbihis, malinaw na makakaya nila ang damit na ipinagbibili dito. Siyempre, nahulog ng sales girl. Ang ginagawa niya rito at pumunta upang paglangkuran sila. Madam Gosling, Miss Yaleman, dumating ka. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Maraming mga bagong disenyo sa aming shop ngayon.
Maaari kitang tulungan na pumili ng ilan sa aming mga bagong item. Panipi, hindi na kailangan para doon. Mag-iikot kami sa paligid. Panipi, sagot agad ni Madam Gosling. Bigla na lang nagsimula ang anak niyang mag-ayos ng damit. Ma, kayong lahat, tingnan mo. Hindi ba, ang taong iyon? Panipi, tinuro ng dalaga ang direksyon ni na Gerald at Bea. Si Gerald pala, nandito rin talaga si Bea sa kanya. Hahaha, panipi, ngumuso si Madam Gosling. Tama iyan, si Madam Gosling ay walang iba kundi ang unang tiyahin ni Gerald na si Rose. Ang dalawa pang kababaihan na nasa hustong gulang ay walang iba, kundi ang pangalawa at pangatlong tiyahin ni Gerald. Tungkol naman sa dalawang mas batang babae, kapwa sila pinsan ni Gerald. Ang butik na kanilang naroon ay inalok ng pinakamahal na paninda sa buong shopping center. Naturally, ang mga parokyano ng shop ay malakas at kagalang-galang. Nahiya si Rose nang makita na kapwa namimili ng damit dito sina Gerald at Bea. Gerald, tigilan mo na ang paglalaro sa akin. Kung hindi mo kayang bayaran ito, dapat mo lang aminin ang pagkatalo. Walang kahihiyan. Doon, di ba? Panipi. Nagsimulang lumabas ang mga usok mula sa tainga ni Marilyn. Ito ay bilang tugon kay Gerald na nagsasabing bibilhin niya si Bea ng 10 piraso ng damit. Kahit ang salesgirl ay parang pinagsasabihan si Gerald dahil sa lokohin at pag-aksayahan ng oras. Miss, ngayon ka lang nagsimulang magtrabaho. Bakit mo pa sasayangin ang iyong oras sa ganoong customer? Panipi, isang boses na napuno ng insulto at panunuya ang biglang tumunog. Sa oras na ito, umikot ang ulo ni na Gerald at Bea upang tingnan. Ito ay walang iba kundi si Rose at ang iba pa. Duda ako na makakabili pa sila ng manggas dito. Kailangan ko talagang kausapin ang iyong manager at hilingin sa kanya na huwag payagan ang mga kaduda-dadang at malilim na mga tao sa pagtatatag. Ibinababo nito ang pamantayan ng iyong B-boutique sa palagay mo, panipi. Hindi seremonyang sinabi ni Rose habang nakatingin kay Gerald at Bea. Tita, bakit mo sinasabi ang mga bagay na ganyan? Galit na tanong ni Bea. Bakit ko ba nasasabi ang mga ganitong bagay? Naglakas loob ka pa bang tanungin ako? Bea, may itanong ako sa'yo. Magkano ang kikitain mo sa isang buwan? Gaano ka manggahas na mamili sa gayong tindahan? Kahit na may pera ka, dapat mong gamitin ang perang iyon upang mapaglingkuran ng mabuti ang iyong ama. Ayaw mo sa paggawa niyan, di ba? Nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Sa tanghal iyan ngayon, sumagot si Rose sa isang mapanlate na pamamaraan. Tama yan, Bea, naiintindihan namin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang batang babae, ngunit hindi mo lang makakalimutan kung anong uri ng sitwasyon ang mayroon ang iyong pamilya. Ngayon, upang isipin na naglakas loob ka ring subukan ang mga damit dito, ano ang gagawin mo kung nasesire mo ang kanilang damit? Magagawa mo bang magbayad para sa mga item na ito? Panipi, tama iyan, tama iyan. Nagchim din ang mga pinsan nila. Nakaiyak si Bea nang marinig niya ang mga salita nila. Tinitigan ng salesgirl sina Gerald at Bea na mapanghamak at sinabing, nagpapanggap ka lang na mayaman, di ba? Kita, mo ba pinagalitan ako ng isang customer dahil sa inyong dalawa? Panipi, so bibili ba kayong pareho ng damit o hindi? Kung ang sagot ay hindi, mangyaring umalis sa shop. Ang natitirang mga customer ay nais na subukan ang mga damit na ito. Panipi, ang tono ng salesgirl ay hindi magalang o magalang sa pagsasalita. Kina Gerald at Bea, ibibigay na sana ni Bea ang mga damit habang humihikbi. Sinabi ko na sa iyo na bibili ako ng 10 piraso ng damit. Bingi, ka ba? Nagsalita si Gerald habang malamig na nakatingin sa snobbish salesgirl. Kabanata 829. Nagulat ang salesgirl sa tono ni Gerald. Pati si Rose at ang iba pa ay nagulat sa biglaang pagbabago ng ugali niya. Ang boses niya ay hindi nakakabingi, ngunit ang hindi magagalit na ekspresyon na suot ni Gerald ay kinilig ang lahat sa takot. Nagpapatuloy ka pa rin sa pagbili ng 10 sa kanila ha? Ang pinakamura sa mga damit na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 6 na engrandi. Magagastos ka ng libu-libong dolyar na paghuhusga sa bilang na iyong tinukoy. Seryoso ka ba sa iyong pagbili? Panipi,
Kinamumuhian ni Rose at ng iba ang pakiramdam ng pananakot kay Gerald. Plano ba talaga niyang bumili ng 10 sa mga damit na ito? Hahaha, sinimulan nila ang panunuya habang binibiro nila siya. Kinawit din ni Bea ang braso ni Gerald habang sinasabi, kalimutan. Muna, tama ang panganay na tita. Hindi namin kayang bayaran ang mga damit dito. Sa tingin ko mas mabuti kung umalis tayo ngayon. Panipi, ayos lang. Nasabi ko na nabibilhan kita ng mga damit na ito. Tingnan mo, ang mga sinubukan mo ngayon ay mukhang A-okay. Kaya bakit hindi, miss, kung nais mo, mangyaring tulungan akong suriin kung magkano ang gastos nila. Bayaran ko na nga pala ang card ko. Panipi, pinalo ni Gerald ang kanyang debit card. Ang salesgirl ay tumango ng paulit-ulit nang makita kung gaano siya kaseryoso sa pagbili. Hawakan mo. Hindi kita kinakausap. Kinakausap kita, miss. Mangyaring tulungan akong mag-impake ng mga damit na ito. Panipi, sinabi ni Gerald habang itinuturo ang isa pang salesgirl na nakatayo sa gilid sa buong palitan nila. Sige sir, sinimulan ng salesgirl na mag-ayos ng damit tulad ng na-order. Mayroong 10 piraso ng damit sa kabuuan. Ang kabuuang presyo ay $120,000. Hahaha. Ang lokong ito $120,000. Hindi ba siya naglalakad sa kanyang sariling libingan? Panipi, tama iyan. Kahit na gusto niyang magpakitang gilas, hindi ito ang paraan upang magawa ito. $120,000 para lang makabili ng damit. Ito ay magiging isang kamanghamanghang palabas. Panipi, tuwang-tuwa si Marilyn nang makita ang kabuoang bayarin. Nagsimulang bulong ng mga pinsan ni Gerald sa kanilang sarili. Gusto kong makita kung paano makakalabas si Gerald sa gulo na ito. Panipi, nagpalitan ng tingin si Rose sa isa't isa at ninisyan nila si Gerald. Gamit ang mga braso na tumawid sa kanilang dibdib. Mabilis na inilabas ng salesgirl ang POS machine. Nag-type si Gerald ng password na para bang nagawa niya ito ng hindi pa mabilang na beses dati. Nang malapit ng susiin ni Gerald ang huling-huling digit ng kanyang password, biglang sumigaw ang salesgirl. Teka, hawakan mo, Ginoo. Nagkamali ako. Labis ang kaba ng salesgirl. Pagkatapos ng lahat, sa pagbebenta ng dolyar, 120,000.00, makakakuha siya ng komisyon na hindi bababa sa 5 hanggang 6,000 dolyar. Paano siya hindi kinakabahan? Nakuha niya ang napakahusay na deal nang hindi nagsasabi ng isang solong salita o paglipat ng isang solong kalamnan pagkatapos ng lahat. Ang kanyang pagkabalisa at kaguluhan ay lalong pinasimuno ng lahat ng pansin na nakuha niya mula sa kanyang kasamahan pati na rin sa mga customer. Bilang isang resulta, aksidenteng nakisya ng isang sobrang zero sa POS machine. Gayunpaman, bago niya siya mapigilan, nakita ni Gerald ang kanyang password sa POS machine. Huli na, tulad ng nakikita niya sa display na inililipat na ng makina ang data ng transaksyon. Sir, humihingi ako ng paumanhin ngunit hindi sinasadyang nilo ko ang kabuoang halaga na $1,200,000 sa halip na $120,000. Humihingi ako ng paumanhin. Panipi, malakas na humingi ng paumanhin ang salesgirl habang yumuko kay Gerald. Ayos lang, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kahit na ka sa isang mas kaunti sa zero, hindi niya kailanman maiuubo ang halagang iyon. Panipi, pangatlo sabi ni Tita, beep. Ang beep ng POS machine ay malakas at malinaw. Nakasaad dito na matagumpay ang transaksyon. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapalabas ng resibo ng walang mga hiccup kahit ano. Nagulat lahat sina Rose, mga pinsan ni Gerald, at Marilyn. Ang transaksyon ay talagang matagumpay. Debit card ni Gerald. Siya talaga, mayroon talaga siyang dolyar. 1,200,000.00 sa kanyang bank card. F***sick. Nananaginip ba ako? Malapad ang bibig ni Marilyn dahil sa hindi makapaniwala. Nagulat, napatingin si Rose sa isa't isa na may parehong hitsura ng hindi paniniwala. Ang ekspresyon sa kanilang mga tarong ay hindi maaaring makakuha ng anumang pangit kaysa sa ito. Si Gerald, ang batang lalaki na ipinanganak bilang isang mahirap ay may 1,000,000 pera sa kanyang bank account.
Lalong natakot ang salesgirl nang makita ang tingin sa kanilang mga mukha. Sa nanginginig na mga kamay, sinabi niya, paumanhin. Ginoo, ibabalik ko agad sa iyo ang natitirang pera. I am really, really sorry. Panipi, kalimutan mo na. Hindi mo na kailangang ibalik ang pera sa akin. Hindi ba kayo ay mayroong membership scheme? Mag-sign up. Lamang ako para sa isang membership card para sa aking kapatid na babae, at kailangan mo lamang ilipat ang balanse sa card na iyon. Panipi, isinuksok muli ni Gerald ang kanyang card sa kanyang pitaka na may isang malaswang ngiti sa labi. Kabanata 830, kung simpleng nilalapastangan siya ni Rose at pinagtatawanan mag-isa. Ngayon lang, wala na sana siyang sinabi. Si Gerald ay pare-parehas. Ding matandang mapagparaya kay Gerald. Gayunpaman, hindi niya ito pinapayagan na insultuin si Bea ng ganito. Ang kabaitan na ipinakita ng kanyang ikalimang tiyuhin sa kanyang sariling ina noon ay hindi isang bagay na maaaring mabawi sa malamig na matigas na salapi. Ang gusto ni Gerald ay hustisya para kay Bea. Nagulat siya sa proseso ng paggawa nito, $1,200,000 ay na-swipe direkta mula sa kanyang bank card. Ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Pagkatapos ng lahat, dolyar, $1,200,000.00 o $120,000 ay walang pinagkaiba kay Gerald ngayon. Bukod sa isang pagkakaiba sa bilang ng mga digit, wala tungkol sa kabuuan na iyon ay sapat na makabuluhan upang bigin siya. Ngunit pinsan, ito ay masyadong mahal. Bilasan mo at kumuha ng refund. Panipi, sambit ni Bea habang tumatalon sa paligid ng balisa. Ano, bakit mo siya hihilingin na gawin iyon? Kung nais niyang ipasok ang halagang iyon sa isang membership card para sa iyo, dapat mo lang siyang payagan na gawin ito. Hahaha, lokong ta, paglalagay ng napakaraming pera sa isang bobo na card. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya nang may balanse. Panipi, natigilan at gulat na gulat din si Rose, gusto pa rin niyang labanan. Laban kay Gerald. Ito ay dahil kung ilalagay ni Gerald ang lahat ng perang iyon sa membership card, hindi na siya makakagawa ng anupaman maliban sa pagbili ng mga damit. Iyon ang makukuha mo mula sa tuting ng iyong sariling sungay. Gayunpaman, siya ay pa rin inis na inis at bigo. Iyon, at sorpresa. Kailan naging yaman si Gerald? Bigla siyang nawala sa mood upang magpatuloy sa pamimili. Ganon din kay Marilyn. Kailangan niyang makipagtalo sa kanyang sarili ng paulit-ulit sa kanyang isip bago bumili ng isang solong damit na nagkakahalaga ng $12,000 para kay Gerald na palagi niyang minamaliit, upang ilagay ang $1,200.00 sa isang membership card ng walang kaunting pag-aatubili. Lumabas si Marilyn sa shop na may pagkaaswang na ekspresyon. Sa parehong sandali, lumabas si Gia mula sa katabing tindahan. Nang makita niya ang malungkot na hitsura ni Marilyn, hindi niya maiwasang mapangiti at itanong, "Hoy, ano ang problema sa ating munting si Marilyn? Naging maasim ba ang iyong kalooban mula sa lahat ng pamimili?" Panipi, huminga ng malalim si Marilyn bago niya sinabi, "Gia, naniniwala ka ba sa tadhana?" Anong uri ng kapalaran ang iyong pinag-uusapan? Panipi, kung saan ang isang mahirap na tao ay nag-aaklas ng ginto sa magdamag, at siya ay naging pambihirang yaman. Nag-aalalang, sagot ni Marilyn. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Ako, ngayon ko lang nasagasaan si Gerald. Nakita mo si Gerald? Biglang naramdaman ng sobrang kaba si Gia. Oo, Gerald. Gia, baka hindi mo alam ito ngunit si Gerald, tila medyo naiiba siya kumpara sa kung paano siya dati. Noon, siya ang pinakamahirap na estudyante sa aming klase. Noon, siya ang punching bag ng lahat. Dati binubuli ko din siya pero alam mo kung gaano siya yaman ngayon. Alam mo ba tungkol dito? Hindi na. Siya ang kulang kung ano siya noong nasa high school pa siya. Panipi, tumingin si Gia sa paligid at tiningnan ang kanyang paligid ngunit walang nakitang mga palatandaan ni Gerald. Kaya't, hindi niya namamalayang tumango habang sumagot. Ang dami ng pera na mayroon si Gerald ay hindi isang bagay na maaari mong maunawaan. Gia, anong sinabi mo? Panipi, hindi malinaw na narinig ni Marilyn ang mga salita ni Gia. Ako, wala akong sinabi.
Panipi, natauhan si Gia at dali-dali niyang itinanggi ang hindi niya. Sinasadyang lumabo. Huwag masyadong isipin ang tungkol dito. Dapat mo lang pretuhin. Nang mas mahusay si Gerald mula ngayon hanggang ngayon. Kung, sa bagay, parehas kayong magkaklase. Payo ni Gia. Oo, sa tingin ko. Sa palagay ko ay nasulyapan ko ang isa pang panig. Ni Gerald ngayon lang, alam mo, nang ililis niya ang kanyang card sa makina. Sobrang astig at pagkalalaki niya. Mukhang kakailanganin. Kung baguhin ang aking pag-uugali para sa mas mahusay mula. Ngayon, panipi, nang makita ni Gia ang ngiti sa mukha ni Marilyn, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hindi komportable. Ako ay galit na galit. Galit na galit ako, panipi. Galit na hinampes ni Rose ang kanyang mga kamay sa manibela. Nang galit na pauwi, bakit biglang yaman ng anak ng babaeng yun? Saan niya nakuha ang kanyang $1,000,000? Nagwagi ba siya sa loto? Panipi, patuloy na nagbubulungan si Rose ng parehong bagay sa kanilang buong paglalakbay pauwi. Tulad ng karamihan sa mga tao, ayaw din ni Rose na ang kanyang sariling kalaban ay maging mas malakas at mas mahusay kaysa sa kanyang sarili. Tama iyan. Ang $1,000,000 ay hindi maliit na pagbabago. Kahit sa amin, kapatid na babae, nakita mo ba kung paano hindi manlang kumurap o nag-alinlangan si Gerald nang ibinalot niya ang kanyang card? Pangalawang tita din ang nagsabi. Alam mo, naisip namin na simpleng inuupahan ni Gerald ang kanyang damit upang magmukhang magastos at umasta lang siya ng bongga para lang magpakitang gilas noong una naming makilala siya. Ngunit mukhang ang lahat ng nangyari sa bar kagabi ay talagang totoo. Panipi, nagsalita ang nakababatang pinsan ni Gerald. Anong ibig mong sabihin? Ano ang nangyari sa bar kagabi? Panipi, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.